Abot na sa rurok ang laban. Ang bantog na golden right fist. Si Cheng Yu, na nakaisang tagumpay sa loob ng 3 sunod na taon, ay humihingal na. Magwawakas na kaya ang kanyang walang talbog na rekord. Ngayong gabi? Cheng Yu. Anong nangyayari? Napatumba ng isang suntok ang dunyong boksingero na si Cheng Yu. Hindi ka panipaniwala. Bumagsak ang dating hari, may bagong hari na. Saksihan natin ang sandaling ito. Si Jiatu uli ang nanalo? Anong klaseng ganyan, yen? Basura. Nasayang lang ang pusta ko. Teka. May dayaan sa laban. Ipinahahayag ko, si Cheng Yu, dunyon sa loob ng 3 taon, ay nagpanggat sa laban. Malubha ang pagkakasala, tinanggal ang lahat ng paangal, pinagbawalang makipagboksing habang buhay. At pagkakabilanggo ng 1 taon. Hindi ako nagdaya. Ito, dahil sa ininom kong tubig kaya ako nagkaganyan. Nagbintang ka pa sa iyong nobya para lang magmukhang inosente. Ayaw mo pa bang tawaging lalaki ang sarili mo? Hindi ganoon. Link Suan, Dakpin Montag Sia. Para mong malaman, ako ang naglagay ng gamot sa tubig mo. Paglabas mo sa bilangguan, akin na ang lahat ng iyong parangal, pati na ang iyong nobya. Donyong picture tayo. Sandali lang po. Anong donyonen? Duwak ka. Umuwi na kayo. Ma, siniswan siya. Tumigil ka. Sinong nanay mo? Sa tingin mo ba, karapat-dapat ka pa sa anak ko? Anak ka o, tu? Parehong-pareho kayong hindi karapat-dapat. Sa pamilya namin, umalis ka na. Tara, uwi na tayo. Kuya Cheng. Kuya Cheng, bumalik ka na. Akon, tagal na nating hindi nagkita. Naalala mo pa ba, tungguantes? Bumalik ka na, kailangan ka ng GYM. Kukunin ko to, pero wag na muna ang pagbabalik. Hindi na ako yung ako noong 6 na taon ang nakalipas. Ano man ang nangyari sa'yo sa mga nakaraang taon, hindi nagsisinungaling ang mga mata. Kanina, ang tingin mo sa guwantes, kasing init pa rin noong 6 na taon ang nakalipas. Ito ang numero ko. Hintayin ko ang sagot mo. Hais. Sino na pumayag na pumasok ka? Lumabas ka sa bahay ko. Kung hindi mo pa babayaran ang renta ng iyong anak na si Cheng Yu, lumayas ka na kasama ng bata mo. Ano? Boxing champion? Gusto mo akong suntukin? Sage, subukan mo. Duvak. Hindi ba ako nagbayad ng renta noong nakaraang buwan? Ang bahay na ito ay akin. Kailangan mong mag-advance ng 3 buwang renta. Bigyan mo ako ng pera ngayon. 3 buwan? Saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera? At saka, hating gabi na, hindi mo ba ako pinahihirapan? Kung hindi mo kayang magbayad, may solusyon ako. Mukhang maganda ang gold medal mo. 1 piraso nito ay katumbas ng 1 buwang renta. 3 bises kang nanalo ng championship. Sakto lang para sa 3 buwang renta. Kung gusto mo, kunin mo na. 3 taong boxing champion, nagpeke ng laban? Anong klaseng champion ka? Sa tingin ko, isa ka lang basura.
Tumayo ka, magpakalalaki ka. Tapos na. Ang buong karangalan ko sa buhay, sinira ng hayop na yon. Sinira. Hindi ba't isang laban lang ang natalo mo? Mahirap patanggapin ang iyong pagkatalo. Bakit mo kailangang isisi? Sa iba ang iyong pagkatalo. Cheng Yu, magiging ama ka na. Pwede bang maging mas mature ka? Ikaw rin, kakampihan mo sila Jingchuan. Ayaw mo na sa akin. E di hanapin mo siya. Ang tunay na hindi nagpapahalaga sa iyo ay ang sarili mo. Sa tingin ko, takot ka lang na hindi payagan ng mga magulang ko ang kasal natin. Kaya sinadya mong magpeke ng laban para kumita. Kahit ikaw, ganyan ang sasabihin. Lumayas ka. Kuya Cheng, tulungan mo ako, tulungan mo ang baby natin. Siguro, kailangan mong maranasan ang mga ito para maging mature ka. Yun nga pala. Hoy Jingchuan, nasa ospital ako. Babalik na ako agad. Ginoong Cheng. Kung walang problema ang bata, aalis na muna ako. Ginoong Cheng. Cheng Shutong. Opo, dumating na po ako, doktor. Base sa mga pagsusuri, ang speech disorder ng anak mo ay hindi congenital at may posibilidad na gumaling. Pero kung hindi ito agapan, baka sa hinahara, hindi na makarinig ng tunog ang bata at tuluyan ng maging pipi. Doktor, sa loob ng maraming taon, nagpunta ako sa iba't ibang ospital. Para lang magkaroon siya ng normal na buhay. Mangyaring gamutin mo siya ng maayos. Huwag kang mag-alala, ngunit kailangan niyang magpagamot sa ibang bansa. Ang gasto sa paggamot ay maaaring umabot ng 20,000. 20,000. Gagamutin namin siya kahit sa ibang bansa. Ang pera. Ako na ang bahala sa pera. Hoy, Boss Wang, ako si Cheng Yu. May sakit ang anak ko, kailangan ko ng pera ng madalian. Pwede ba akong pagkain? Sisiguraduhin ko. Cheng Yu, akala mo tagpi-ahari ka piarin ng boxing? Anong karapatan mong tawagan ako? Nakakasama ng loob. Ito ang aking contact number. Hintayin ko ang sagot mo. Ako ito. Cheng, tingnan Montag. Dito, pareho pa rin tulad ng dati, medyo sira lang. Pero kumpleto ang mga gamit, hindi hadlang sa pagsasanay. Tigil muna kayo, ang ating kampyon sa club. Bumalik na si Cheng, welcome back. Tuloy ang training. Pingi biak hay o ubulak? Bumalik na si Cheng. Akon. Huwag na. Kung magbobotsing ka, magpalit ka ng damit. Anong karapatan niyang magbotsing dito? Dinungisan niya ang pangalan ng GYM. Trader, lumayas ka. Ayaw na naming makita ka. Lumayas ka. Lumayas ka. Lumayas ka. Hindi ako naparito para magboxing. Ako. Naparito ako para humiram ng pera. Nasa ospital ang anak ko, kailangan ng pera para sa operasyon. Kung maaari dahil sa ating pagkakaibigan noon, tulungan niyo ako. Kung hindi ka magbobotsing, umalis ka na. Walang may pakialam sa iyo dito. Naku naman. Nakakalungkot talaga. Hindi ka welcome dito. Lumayas ka. Naku. Hindi ba dapat isinara na itong GYM na ito? Ikaw.
Parang may kinalaman sa peking laban, kanser sa boxing. Dai ba, Cheng na kampiyon? Tika, wala ka bang pera? Marami akong pera. Basta lumuhod ka lang sa akin, sayo na ang lahat ng ito. Pangako mo yan? Cheng Yu, kung magluluhod ka gayon, huwag ka nang bumalik kalanman. Ito pa ba ang Cheng na kilala ko? Hahaha kung noon pa lang ay ganyan ka na. Mazunurin. Hindi ko na kailangan mag-alaga ng aso na pwedeng manalo o matalo kung kailan ko gusto. May laban sa Martes kung manalo ka. Hindi lang ibabalik ko ang status mo bilang boksingero. Pati itong sirasirang GYM ay patutuloy ko pa. Dagdag pa ang 200K na premyo para sa isang kampiyon tulad mo. Parang kasing dali lang ng paghinga, di ba? Nga pala. Muntik ko nang makalimutan, ang iyong pinakamapagmalaking golden right hand. Sira na sa ganitong laban. Mukhang hindi mo na maabot sa buong buhay mo. Ha ha ha. Ikaf. Doktor. Ito lahat ng pera ko. Alam kong kulang pa, pero hahanapan ko pa ng paraan ang natitira. Pakiusap, tulungan mo ang anak ko, pwede ba? Anong karapatan mong itago sa akin? Na si Tongtong pala ang anak ko. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kung hindi ko pa nalaman, hanggang kailan mo ako lolokohin? Loko ako. Nung ipinanganak mo si Tongtong, ayaw mo sa kanya, pinabayaan mo sa nanay mo na itapon sa akin, ako. Paglabas ko sa kulungan ng 1 taon, saka ko siya inalagaan. Ikaw, anong sinasabi mo? 5 taon. Alam mo ba si Tongtong? Gaano kanyang inaasam na may nanay sa tabi niya? Nung umiyak siya, nasaan ka? Gusto ko rin malaman kung nasaan ako, pero hindi ko talaga alam. Na may anak pala ako. Noon, sinabi sa akin ng nanay ko na namiskari ang bata. Hindi ko alam na buhay pa pala ang anak ko. Gusto ko rin maging mabuting ina. Pero nung nahulog ako sa hagdan, nasaan ka? At anong karapatan mong sisihin ako? 5 taon. Bakit hindi mo ako hinanap sa loob ng 5 taon? Ikaw ang dahilan kung bakit walang nanay si Tongtong. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ko nagampanan ang responsibilidad ko bilang ina. Nung umiiyak siya, nung masaya siya. Gusto kong nandyan ako para sa kanya. Kaya hinihiling ko sa iyo. Nahayaan mong ako ang mag-alaga sa kanya. Para sa kanya. Para rin sa ikabubuti mo. Akala mo basta-basta mo na lang madadala? Bakit ngayon ka lang umaksyon? Ngayon mo na lang naisip dalhin siya? Alam mo ba kung gaano kahalaga sa akin ang anak ko? Kung mawala siya, wala na akong lahat. Nangako ako sa kanya na hindi ko siya iiwan. Maayos na ang buhay namin ngayon. Sana. Huwag mo na kaming guluhin sa hinaharap. Maayos? Akala mo ba ikaw pa rin ang dating? Hambog na boxing champion. Ni hindi mo maibigay ang 200,000 para sa operasyon ni Tongtong. Paano mo mapapabuti ang buhay ng anak ko? Ang pagiging makasarili mo. At ang pride mo ay nasiraan na ako. Nais mo bang masiraan din ang ating anak? Kailangan na siyang operahan. Dadalhin ko siya sa abroad para sa pinakamagandang gamutan. Kung may konsensya ka pa, pakawalan mo na siya. CJ, pumapayag ako. May hihilingin ako. Dapat mong alagaan ng mabuti siya. Noon, sinabi sa akin ng nanay ko na na-miscarriage ang bata. Hindi ko alam na buhay pala ang anak ko. Akala mo ba ikaw pa rin ang dating? Hambog na boxing champion. Ngayon, paano mo mapapabuti ang buhay ng anak ko? Makikisama sa hirap ng buhay mo.
Tongtong. Gusto mo? Bibilhan ka ni Daddy. Ang mahal, masaya na ako sa pagtingin. Maligayang kaarawan. Tongtong, maligayang kaarawan. Mahal na mahal ka ni Daddy. Magpakailanman. Chenyu, walang kwenta ka. Ni hindi mo maipagtanggol ang sarili mong anak. Daddy, nazen ka? Bumalik na si Momay, ang ganda-ganda niya. Sabi niya dadalhin niya ako sa abroad. Sasama ka rin sa amin. Hindi BA? Nakabili na ako ng... Tika, dadaling ko si Tongtong sa Germany. Ang ating Tongtong. Masaya ka bang kasama si Mommy? Masaya, AKO. Maraming masasarap na pagkain ang binili ni Mama para sa akin. May isa pang Tito Lee, sabi niya best friend mo raw. Binilhan ako ng ganito kalaking keke, ang sarap talaga. Simula ngayon, tayong siksiyaw Tongtong. Ay mamumuhay na kasama si Mama, okay lang ba? ASI Papa? Hiwalay na si Papa at Mama. Mabait ka Tongtong, hindi ka pinabayaan ni Papa. Ayaw lang ni Papa na mahirapan ka sa buhay kasama niya. Tongtong, anong ginagawa mo? Mali si Papa, hindi na kita iiwan. May laban sa Martes, kapag nanalo ka, hindi lang. Ibabalik ang pagkakaboksinyero mo, may 200K pa na premyo. Ito ang boxing match. Sasali ako. Mga ginang at ginuo, magsisimula na ang boxing match. Ang magkalaban ay ang pangalawa sa heavyweight division, Nazi Yiatuoli. At ang dating tinatawag na golden right hand na si Chenju. Tongtong, naasikaso na ni Mama ang discharge papers mo. Malapit nang umalis ang eroplano, alis na tayo. Tongtong, kailangan na nating umalis. May papapare kayo. Mama, hindi na ako alis ng bansa. Hindi ko kayang iwan si Papa. Pasensya na Mama, may lolo at lola ka pa. Pero ako lang ang meron si Papa, hindi ko siya pwedeng iwan. Makikita ninyo ang aggressive na attack ni Jetoli. Walang magawa si Chenyu kundi depensahan ang sarili. Walang choice kundi tumanggap ng suntok. Pero kung hindi ka aalis ng bansa, Alam ko na lahat. Baka tuluyan na akong maging bingi at pipi. Alam ko na, pero hindi ako takot kasi nandiyan si Papa. Pasensya na Mama. Ay naku, baksak si Chengyu. Boxing champion paro, nakakatawa. Walang kwentang champion. Isang Peking boxingero at ex-convict lang yan. Nakita ko siya noong isang araw. Na pinapaalis ng landlord at natutulog sa kalye. Walang kalaban-laban si Chengyu. Mukha na lang ang panlaban niya. Hanggang kailan kaya siya tatagal? Phyllis an mo pa.
Maneho ka, bilisan mo pa. Isang suntok, dalawang suntok, tatlong suntok, bumagsak si Chengyu. Tumayo ulit si Chengyu. Bakit ba siya napakatatag? Simula. Giatuoli, sa susunod na round, huwag kang magpahinga. Suntukin Montag ng husto. Mamatay ka. Gagawin kong ulila ang anak mo. Mamatay ka na, basurang hari ng boxing. Tingnan ninyo, tumayo si Cheng. Ano naman kung tumayo? Babaksak din naman yan. Paano kung manalo? Anong panlaban niya? 6 na taon na ang nakalipas. Talo pa rin siya kay Giatuoli. Ngayon, nasa rurok ng tagumpay si Giatuoli. Naghahanda para sa kampyonato ngayong taon. Putol na ang kanang braso niya. Anong panlaban niya? Kaya PABA? Huwag kang magpumilit, huwag kang magpumilit. Unang laban mo ito, hindi kahihiyan ang matalo. Mamaya, itataas ko ang hinalaki ko. Ibig sabihin, may tiwala akong mananalo ako. Kahit ilang beses ako bumagsak, huwag mo akong isusuko. Bata, ibigay mo ang lahat mamaya. Kahit mamatay si Chengyu sa ring, ako ang bahala. Bumalik tayo sa 6 na taon ang nakalipas. Ito rin ang makalaban noon, at ngayon, makalipas ang 6 na taon. Muling naglalaban ang magkaaway. May tatama kaya ni Giatuoli ang kanyang pangalan. O babawi si Chengyu es atatana. Apanggan natin. Unti-unting nakakukuha ng ritmo si Chengyu. Ingat! Magandang pag-iwas. Trademark na galaf ni Chengyu. Kilala si Chengyu sa kanyang golden right fist. Pero hindi alam ng marami. Ang kanang kamao ni Chengyu, nangangailangan ng malakas na katawan at tamang hakbang para magawa. Magandang suntok. Bumagsak si Giatuoli. Nagsimula ng magbilang ang referee. Basura, 5, 4, 3, 2. Tumayo ulit si Giatuoli. Mula sa isang panig na laban, Unti-unting nagiging kapanapanabik. nagpakita ng pagbabago si Kampiyon Chengyu. Unti-unting lumalapit ang tagumpay sa kanya. Magbabalik kaya ang hari? Hindi ko inakala, makikita ko ulit ang ganitong bersyon mo. Sinuntok ni Giatuoli ang kanang braso niya. May sugat yun. Hindi magtatagal. Nagbago ng estratehiya si Giatuoli. Wow! Nainis si Giatuoli sa mga pag-iwas ni Kampiyon Chengyu. Etna Kazala. Mula kanina, ang kanang kamao na ang tinatarget niya. Maari mong sabihing malupit siya o kahit na walang etika. Pero ganito talaga ang sports competition. Ano NG nangyari, Champ? Hindi ba't golden right fist ka? Ilabas Montag. Kung gusto ni Giatuoli na mamatay siya, huwag niyang sisihin ang aking kalupitan. Gibayin ninyo siya. Muling nagsimula ang laban. Matanda na talaga. Si Chengyu. Lampas na sa rurok ng kanyang karera sa boxing. Sa loob ng ilang taon, napabayaan ang pagsasanay. Wala na siyang lakas. May pag-asa pa kaya ang laban na ito? One-sided na bugbog lang ito. Wala na siyang pangdepensa. 6 na taong pagitan. Si Brother Cheng ay hindi na sa kanyang pinakamataas. Kung sineryoso niya noong 6 na taon ang nakalipas. Walang kwentang Giatuoli. Wala siyang pagkakataon. Mananalo si Chengyu. Nakikita nyo lang ang kanyang kahinaan. Dahil sa pagtanda, pero hindi nyo nakikita ang kanyang paglakas sa pagdaraan ng panahon. Tai. Anong ibig mong sabihin? Si Cheng Yun gayon. Mas mabigat pa ang suntok ko kaysa sa kanya. Ikaw, lakas at bilis lang ang alam. Si Cheng Yu, ang kanyang mental toughness gayon. Mas malakas kaysa noon. Tai, nagbibigay ka na naman ng misteryo. Videbeng. Magsalita ka na maintindihan namin, noon, sa laban. Manalo o matalo, para lang sa sarili niya. Bata PA. Mataas ang pride. Pero ngayon, may pagmamahal siya sa puso, may responsibilidad, may paniniwala. Sisingilin ko, mananalo siya.
Magandang combination. Dahil sa huling pag-attack ni Giatuoli, handa na ang referee, agad siyang hinila. Diyos ko, si Jatuoli, pangalawa sa bansa. Harap ang dating retiradong veterano. Talagang nag-init ang ulo ng komentator. Walang kwentang, champ. Tapos na ang panahon mo. Sumuko ka na sa ring, Irong. Hindi mo kaya? Bakit ka nagpupumilit? Nakakasuka ang one-sided na laban. Bumaba ka na. Bumaba ka. Bumaba ka. Bumaba ka. Huwag kang susuko. Kung hindi, papatayin kita sa ring. Ilalagay ko ang iyong abo sa bagong bahay. Nina Bosley at ng babaeng ito. At tanoorin mo silang magsiping. Giatuoli, huwag kang masyadong magmalabis. Ikaw na maliit na kite. Tumutulong ka pa sa lalaking ito. Pagkatapos kong ayusin siya, susunod ka naman kay Bosley. Cheng Yu, kung ipagpapatuloy mo, mamamatay ka. Gaano ba kahalaga? Ang panalo o talo? Hindi mahalaga sa akin ang panalo o talo. Sa mga nakaraang taon, kayong dalawa ni Tongtong. Marami akong pagkukulang. Mula ngayon, hindi ko na kayo pahihirapan pa. Handa, Zimula. Halika. Ikaw ay isang kite na hindi mamatay-matay. Huwag kang umiwas kung may lakas ka. Huling nagsimula ang laban, agad na nagkakako si Cheng Yu. Et Giatuoli. Nawawalan na ba ng lakas si Cheng Yu? O baka bagong estratehiya? Hindi. Nag-usap si na Cheng Yu et Giatuoli. Magbayad ka sa iyong mga sinabi at ikaw din. Li Jinchuan, lahat ng nawala. Ibabalik ko. Giatuoli, siraan mo siya. Patayin. Magandang kombinasyon, hindi alam. Ang sabihin. Kay Giatuoli, parang siya ay nagiba na, ganap na tinalikuran ang depensa, todo attack. Lakasan mo, hindi kita marinig. Cheng Yu, kaya mo, panalunan mo ang laban na ito. Parang nakikita ko sa kanya ang anino ng dating kampiyon. Es ang kalakasan. Lakas ang pinakamahalaga. Kung may himala, ito ay dahil sa pagmamahal. Ang suntok na ito para sa aking anak. Ang suntok na ito para kay Ling Xuan. Para sa sarili ko. Nagdihan na pagkawalan ng aking braso, 6 na taon na ang nakalipas. Cheng Yu, magandang kombinasyon ng suntok. Muling pinatumba si Giatuoli. Ganda, ayaw nyo bang panoorin? Wala akong magawa, matigas ang ulo. Binibilang ng referee. Nawalan ng malay si Giatuoli. Parang nakita ko ang sarili ko noon. Talagang ang pag-ibig ay walang katulad. Ta. Dakpin ninyo silang dalawa. Opo. Nasaan si Li Jinchuan? Sabihin mo siyang personal na kausapin ako. Nakazala ka. Tongtong. Cheng Yu, pwede kang pumili. Iwanan ang laban na ito para makita siya. Pero sigurado ako, itong maliit mong kid ay ang huling pagkakataon mong makita ang mag-ina. Ano ang nangyayari sa aluga, Cheng Yu? Isang hakbang na lang para manalo, mag-kit kaya siya. Huwag mo silang gagalawin, hindi kita patatahimikin. Binigyan kita ng pagkakataon. Ako pa ang nagbigay ng mukha sa'yo. Binigyan kita ng pagkakataong bumalik. Bilang boksingero. Pero ikaw, tinapatan mo ng masama ang kabutihan. Sinira mo ang pamilya ko. Parang lalaki ang sinabi mo. Halika cute. Samahan mo si Lolo maglaro. Tama na. Baka pwede kitang bigyan ng isa pang pagkakataon. Itong laban na ito. May boss na nagbayad ng 3 milyon para manalo si Giatuoli. Pumasok ka lang at magpatalo, pwede kitang bigyan ng dagdag na 200K. At pwede kang regular na. Makita ang anak mo, pati sa mga susunod na laban. Pwede kitang iarange. Makwit ka o matalo. Ikaw ang bahala. Totohanan na, ako ang naglagay ng gamot sa tubig. Paglabas mo sa kulungan, lahat ng karangalan ay akin na. Pati ang nobya mo, akin din. May isa pa akong pagpipilian. Talunin muna siya. Tapos ikaw naman. Hindi mo pa ba alam? Hindi ka na ang dating kampiyon. Ikaw ang naghahanap ng gulo. Huwag mong sisihin ang iba. Maghanda ka. Para ilibing siya. Giatuoli, sasabihin ko sa'yo, kung hindi ka manalo sa laban na ito, umalis ka na sa squatter. Mamatay ka na. Simula nang tumayo si Giatuoli. Parang baliw na hayop siya. Walang magawa si Cheng Yu.
Solid ang suntok na ito. Dumugo ang bibig ni Chengyu. Aya pa kaya niyang ituloy ang laban. Kita talaga ang kit. Kahit mas kumpleto ang teknik ni Chengyu, pero sabi nga, takot ang suntok sa kabataan. 6 na taong pahinga. Nagpahina sa kanyang lakas at tibay. Tapos na kaya talaga ang laban na ito. Aya pa kaya niyang tumayo si Chengyu. Dapat na lang humiga ang kite sa sahig. Walang sinumang umaasang mananalo ka sa laban na ito. Tapos na ba? Gusto ko na lang matulog ng tuluyan. Walang umaasang mananalo ako. Taong tulad ko. Walang kakayahan, walang karapatan, maging ama o asawa. Tumayo ka, magpakalalaki ka. Huwag kang mag-alala, tatay. Kahit pa kami ay palayasin. Okay lang kahit sa kalye matulog. Kung saan ang tatay, doon ang aking tahanan. Nakakahiya ba ang tatay? Ang tatay ang pinakamagaling na tatay sa buong mundo. 1, 2, 3, 4. Tumayo ka, magpakalalaki ka. 5. Tumayo muli si Chengyu. Ang kanyang tingin ay pang sumusumpa. Ang isang hari ay hindi kailanman susuko. Mamamatay lamang sila sa larangan ng digmaan. Ito ang karangalan ng isang hari. Ulitin natin. Ay naku, ikaw mismo ang naghahanap ng problema. Ulitin natin. Naku, ano biye, tu? Parehong sila. Ay sumuko sa depensa, suntok ng suntok, nagtatalo. Ito ang pinakamainit na laban na napanood ko sa maraming taon. Ayon sa mga patakaran ng boxing, pareho silang nabuwal. 2 bisis ng binilangan, kung may mahuhulog pa, talagang matatalo na sa laban na ito. Alam na ito ng dalawa. Ito na ang huling laban, wala nang atrasan. Si Chengyu ngayon ay parang isang mabangis na lobo. Sinabi niya sa amin. Pakiusap, Li Jingchuan. Palayain mo ako, kakausapin ko si Chengyu. Para isuko niya ang laban na ito. May bumili ng panalo ni Jeto, di ba? Kakausapin ko si Chengyu. Para tulad ng 6 na taon na ang nakalipas, matalo siya sa peking laban. Kakausapin ko siya, pangako, pagkatapos ng laban. Pakakasalan kita, mamumuhay ako ng maayos sa iyo. Hindi na kita makikita pa. Sa wakas, naisip mo rin. Halika, Li Yingchuan. Ang laki ng pinanghihinayang ko sa iyo. Kinlao, bakit ka nandito? Sa laban na ito, si Jeto uli ang siguradong mananalo. Mananalo? Paano mananalo? Sa pamamagitan ng droga o peking laban? Ang labo. Akala mo ba ang mga manunood sa labas at ang mayayaman ay tanga? 6 na taon na ang nakalipas, ikaw ang naglagay ng gamot. Sa inumin ni Chengyu. Tumitigil ka sa pagsasalita. Ibig sabihin ay umamin ka na. Ano naman kung oo? Nawala na ang hype ng boxing. Ngayon, kailangan ng bagong talento at upset para mabuhay muli. Ang sport na ito. Akala mo ba ito ay isang sport lang? Ito ay negosyo. Yung lukulukong boxing hindi ko na yun, wala siyang alam. Kahit ilagay mo sa harapan niya ang pagkakataong kumita. Hindi niya kayang kunin. Anong pinagtatawa mo? Mamamatay na yung lalaki. Masaya na ako nito. Sa lakas ni Jeto Oli noon. Hindi pa rin siya mananalo kahit binigyan siya ni Chengyu. Droga pala ang dahilan. Siguradong panalo siya sa laban na ito. Lolo King, huwag kayong maniwala sa kanya. Wala akong pakialam. Ito ay personal na bagay mo. Ang kailangan ko lang kay Jeto Oli ay manalo siya ng sigurado sa laban na ito. Kung hindi, hindi ka na upo bilang chairman ng Boxing Association. Maami ang naghihintay sa pwesto mo. Ako. Lolo King. Grabe ang laban na ito. Saan gayon? Hindi ko na alam kung sino ang dapat manalo. Isa ay batang galing sa. Iskuvota. Gusto niyang baguhin ang kapalaran. Ang isa naman ay naghirap ng 6 na taon, tinanggap ang pang-aapi. Pareho silang may dahilan para hindi matalo. Kung hindi, umalis ka. Maaming gustong maging aso ko. Tumigil ka. Aso ka lang, ano ang kayabang-yabang mo? Hindi ako pwedeng matalo. Hindi na kinaya ni Chengyu. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang kanang braso para depensahan ang sarili. Ang laban na puro atake ay napilitan si Chengyu na magdepensa. Ngunit, naoperahan na ang kanang braso ni Chengyu.
Akayanin pa kaya niya? Malapit na matapos. Ang laban. Ang nagdepensa. Si Cheng Yu gamit ang kanyang kanang braso. Ang galaw niya ay humihina na. Pagod na siya. Naku, kung magpapatuloy ito, masisira ang kanang braso ni Kuya Cheng. Sayang ang paghihirap. Matatalo rin. Hindi siya matatalo. Mananalo siya. Tatay, alam ko, si Hengu. Sa puso mo, siya ang pinakapaborito mong estudyante. Hindi kami kasali, pero siya ngayon. Wala na siyang lakas para lumaban. Hindi ka pwedeng bulag-bulagan. Sasabi ko, mananalo siya, kaya mananalo siya. Pero, kailangan niyang magbayad, iyon ang parusa. Sa kanyang pagkalugmok sa loob ng 6 na taon, ito rin ang tanging paan para manalo sa laban na ito. Mukhang matatapos na talaga ang laban na ito. Ang lakas ni Cheng Yu ay lubos na nanghina. Marili na lang niyang nagagamit ang kanyang mga braso para pigilan ang malakas na suntok ni Jiatuoli. Siya ay walang-wala ng lakas para lumaban. Mukhang ang kanang braso ni Cheng Yu ay may problema, hindi siya makapagdepensa ngayon. Hindi rin siya makapag-atake. Siya ngayon ay parang isang punching bag. Sa tingin ko, ang matinong desisyon ay zumuko na. Kaya PABA? Walang problema. Ano? Si Cheng Yu ay patuloy pa rin. Si Cheng Yu ay napakita ng determinasyon na habang siya ay malinaw ang isip, ay patuloy siyang lalaban hanggang sa dulo. Ang mga manonood ay nabigla sa kanyang determinasyon at nag-cheer para sa kanya. Mukhang ayaw din nilang matapos ang magandang laban na ito sa pamamagitan ng pagsuko ng isa. Ang kamay mo ay hindi na makakapigil sa isang suntok. Sa susunod, Kao kita. Halika na. Tapusin na natin ito. Ikaw ay isang karapat-dapat na kalaban. Masaya ako na sa patas na laban. Ay natalo kita. Pareho silang naghahanda, alam nilang lahat na sa susunod na sandali ay ang kanilang decisive moment. Si Cheng Yu ay ginamit ang kanyang injury bilang pain para makapagbigay ng isang malakas na suntok kay Jiatuoli. Sa ganitong sitwasyon, ang sinumang unang makakatayo ay siyang mananalo sa laban, ating samahan ng paghinga para makita ang huling mananalo. Cheng Yu, Papa. Cheng Yu. Si Jiatuoli. Si Jiatuoli ang unang nagising. Sinusubukan niyang bumangon. Ay naku, ang lalaking ito ay gwapo, pero hindi na makakatayo habang buhay. Hindi matatalo si Papa. Imposible, hindi matatalo si Cheng Yu. Impossible ito. Tanggapin mo na ang katotohanan, ang kit-kit ni Cheng Yu. Mabubuhay man o hindi, magiging baliw siya. Lahat ng kanyang nakamit sa nakaraan ay magiging katatawanan. Ito ang kapalit ng pagsuway sa akin. Ngunit para sa inyo, ang mga ginawa ninyo ngayon, maaari kong kalimutan. Sino ba naman ang nag-utos na ikaw ang pinakamamahal ko? Tapos ka na ba? Cheng Yu. Siya ay bumagsak na. Ang susunod ay ikaw. Ipinapahayag ko, ang huling nagwagi ay si Cheng Yu. Ang galing! Sinong nagsabing matatalo si Cheng? Swertihan lang yan, Peke. Kamusta? Nanalo ka? Ikaf, at ikaw din. Mag-ensayo na kayo ng suntukan. Alis na. Ano ba itong ginagawa ninyo? Naghihimagsik ba kayo, tatay? Huwag kang magtago ng ngiti. Dadalhin ka namin sa eksena. Tara na. Ang galing. Nanay ang nanalo. Imposible. Si Jiatuoli lang ang gusto ko. Dapat siya ang matatag na manalo sa laban na ito. Kung hindi, huwag ka nang umupo sa pwesto ng presidente ng Boxing Association. Maami pa ang naghihintay sa likod. Tapos na. Lubog na tayo. Ang mga lihis na paraan, maaaring magbigay ng pansamantalang tagumpay. Ngunit ang hustisya ang mananaig, ito ang walang hanggang katotohanan. Hindi pa ako talo. Hindi ko hahayaang makuha ninyo ang gusto ninyo. Gamit ang nakakagulat na sigaw, ipinahayag ni Cheng Yu sa lahat na ang dating kampiyon ng boxing ngayon ay bumalik. Sa lahat ng naririto, bigyan natin ng pinakamainit na palakpakan ang ating hindi natitinag na kampiyon, si Cheng Yu. Kampiyon Cheng Yu. Kampiyon Cheng Yu. Kampiyon Cheng Yu. Ano? Gusto mo pa bang lumaban? Ayaw mo na. Pansamantala muna sa iyo, kukunin ko rin ito.
Sandali. Ipinapahayag ko na walang saysay ang resulta ng laban. Ano ba talaga ang nangyari? Peking laban na naman ba ito? Ang taong ito, dati na nakasangkot sa Peking laban, at tinanggal ang kanyang lisensya bilang profesional na atleta, kaya't labag sa patakaran ang laban na ito. Walang saysay ang resulta ng laban na ito. Lai Jinchuan. Ikaw mismo ang nagbalik sa aking karapatang sumali. At pinayagan akong lumaban. Walang kwenta. Bilang Pangulo ng Boxing Association, paano ko papayagan ang mga peking manlalaro na bumalik sa laban? 6 na taon na ang nakalipas, pinilit mo akong maglaro ng peke, ayaw ko. Kaya binigyan mo ako ng gamot. Natalo ako sa laban, hanggang ngayon gusto mo pa ba? Nabalik na rin ang katotohanan. Ano? Ganito pala si Chairman Lee? Ginagawa niya sa boxing. Mga kasinungalingan. May ebidensya ka ba? Kung wala, umalis ka na. Kung hindi, isusumbong kita sa pagkalat ng tsismis. May ebidensya ako. Si Qin Lao, dating Pangulo ng Boxing Association, ang pangunahing investor sa likod ng boxing. At siya rin ang tunay na pinuno ng boxing. Si Li Jingchuan, sangkot sa maraming peking laban. At kumita na malaki, napakasama ng kanyang mga ginawa. Ngayon, inaalis ko siya sa lahat ng kanyang tungkulin sa Boxing Association. Dadalhin siya para sa investigasyon. Kunin siya. Qin Lao, ano po ito? Ying Xuan, matagal ka na naghirap, bigyan kita ng mahabang pahinga. Magpahinga ka muna. Dalhin siya. Qin Lao. Qin Lao, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Qin Lao. Cheng Yu. Ang galing mo. Matagal na kitang hinahangaan. Gusto ko ang estilo mo sa boxing. May oras ka ba? Pumunta ka sa akin para magkape. Huwag kang plastic. Parehong kayo niya. Gusto ko ang humor mo. Kaibigan. Talagang magiging magkaibigan tayo. Wala akong gana ngayon para makipagkaibigan. Kung wala ng iba, anak ko. Hoy, Huvak, hinahanap mo ba? Asawa at anak mo, nandito na sila. Tingnan Montag. Cheng Yu. Papa. Magsaya kayo sa pagsasama at tagumpay. Hintayin ko ang balita mo. Kung hindi ka pupunta sa akin, pupuntahan kita. Tongtong. Anak ko, Ang galing ni Papa. dahil kay Tongtong na sumuporta sa akin, binigyan ako ng lakas. Cheng Yu. Ngayon ang lakas. Pag-usapan natin sa bahay. Chung Yu, Ong Trophy Mo. Trophy. Mayroon na ako. Itago niyo na lang yan para sa inyo. Isang daang beses ko nang napanood to. Umiliti ka pa rin ng ganyan. Hindi naman ito official na laban. Bakit ka masyadong masaya? Hindi dahil nanalo ako kaya ako masaya, alam mo ba? Ito ang unang family picture nating tatlo. Tapos na ang laban, yung hindi ko nasabing kalahati ng sinabi noon. Pwede ko na sabihin ngayon. Cheng Yu. Kung may sasabihin ka, pagkatapos kong manalo ng laban saka mo sabihin. Shenyulin Suan ako. Ikaw muna. Tungkol sa nangyari dati, pasensya na. Nagkamali ako sa'yo tungkol sa fixed match. Pati na kay Tongtong. Kalimutan na natin ang nakaraan. Usahin. Ang hinaharap. Ang mga bagay sa hinaharap. Pag-usapan natin mamaya. Pasensya na, hindi pa ako handa. Magpagaling ka mabuti. Magsaya ka sa pagsasama at tagumpay, hihintayin ko ang balita mo. Kung hindi ka pupunta sa akin, ako ang pupunta sa'yo.
Ma, si Tongtong ay tunay kong anak. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Pwede kong payagan na alagaan mo ang batang yan, pero kailangan mo. Putulin ang relasyon mo sa ex-convict na iyon. Kuya Cheng, ano ang dapat kong gawin? Nandito na. Maganda ang paggaling mo. Tara, upo tayo. Ano ang ibig mong sabihin? Huwag kang masyadong kabahan, negosyante lang ako. Hindi ako kriminal, nagmamalasakit lang ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ko sasaktan ang asawa't anak mo. Ano bang meron sa akin na dapat mong pamalasakitan? Gusto kitang panoorin magboxing. Jung estilo mo. Ang ganda talaga ng suntok mo. Pwede mong hanapin sa internet ang mga video ko ng boxing. Sapat na iyon hanggang sa pagtanda mo. Hindi na kailangan ng dahas, gusto ko talaga si Cheng. Ang diresong ugali Montag, Cheng. Hindi pa ako tapos magsalita, gusto ko. Na magboxing ka para sa akin. Cheng, basta sumama ka sa akin, sigurado ako. Bavat buwan. Nakukuha mo ang ganito karami. Mabait ka ba talaga? Huwag kang magmadali, hindi pa ako tapos magsalita. Ako ay umaasang mananalo ka sa laban na ipapanalo ko sa iyo. Ang dating kampiyon ng boxing ay babalik, muling ipinanganak, anong gandang palabas. Kanina paano, noong pumasok ka, nakita kita agad. Kumikinang ang buong katawan mo, ito ay pawang pera. Hindi pwede. Hindi lang pera ang dahilan ko sa pagboboxing. Masyado ka pang bata, puro idealismo ang nasa isip mo. Paniniwala, kapag umabot ka na sa edad ko, malalaman mo kung ano ang pinakamabuti. Ito ang pinakamabuti. Ano sa tingin mo, kung sasang-ayon ka sa aking alok, sisiguraduhin ko. Mabilis kang makakapasok sa pambansang kompetisyon. Kung hindi, sa iyong kasalukuyang puntos. Ang pinakamataas na maabot mo ay maliliit na laban lang. At saka, pagdating ng oras ng kampyonato, ang mga sugat mo sa katawan. Kaya Montag PA? Huwag mo na akong alalahanin. Isipin mo ang asawa at anak mo, sa iyong kasalukuyang kakayahan. Hanggang saan ka aabot? Isa kang walang-wala, mahirap na binata. Kapat dapat ka bang maging manugang ng pamilya Lu at ama ng anak? Naisip Montag na? Maganda ang kuha ng litrato. Salamat. Jing Chuan, halos tapos na ang iyong Peking bakasyon. Susunod. Gawin mo ayon sa paan mo, labanan mo ng maayos. Hindi maayos ang pagsasanay mo, kaya sa laban puno ng butas ang depensa mo. Nag-antay ka lang na masaktan? Ate, Bakit kayo nandito? Salamat sa inyo at kay Kuya Cheng. Bumukas muli ang GYM natin. Ngate, ang bait ninyo ni Kuya Cheng. Ang 200,000 na napanalunan sa laban, ginamit sa pag-ayos ng GYM. Tingnan Montag, ang ganda ng itsura. Mula ngayon, ikaw na ang may-ari ng GYM na ito. Huwag muna ito. Dumaan ba si Cheng dito? si Kuya Cheng, hindi ba't nasa ospital siya? Oo nga. Hindi alam kung saan siya pupunta. Hindi sumasagot ang telepono. Ate, huwag kang mag-alala, baka may importanteng bagay si Kuya Cheng. Baka naubos lang ang baterya ng telepono niya. Magpahinga ka muna dito. Mama, Nazan SI Papa? Saan pa ba siya pupunta? Siyempre, tumakas na. Ano ang ibig mong sabihin? Alam mo kung saan pupunta si Cheng Yu? Akalabas lang niya kay Kinlao. Maaring nakipagkasundo na siya kay Kinlao. Kumuha ng pera at iwanan ang asawa at mga anak. O kaya, Natakot sa kapangyarihan ni Kin at tumakbo. Nagsasabi ka ng kung ano, hindi tayo iwan ni tatay. Huwag kang manggulo, hindi ganoon si Cheng. ano bang imposible dito? Hindi ito ang unang bises na tinalikuran tayo ni Cheng Yu. Ahu, ano ba ang sinasabi mo, Montag? Ang aming Cheng Feng Club ay nakabangon mula sa kahirapan dahil kay Cheng. Magandang pagbangon mula sa kahirapan. Nakalimutan mo na ba kung paano napatay ang ating GYM? Li Jingchuan, kung ang purpose mo ngayon ay sabihin lang ito, pwede ka nang umalis. Nandito ang aking fiance, kaya mananatili ako. Pa-suportahan ang kanyang career. Li Jingchuan, wala tayong relasyon at hindi mo ako dapat pakialaman.
Huwag kang magmadaling paalisin ako. May regalo ako. Para sa inyo ngayon. Ito ang boxing champion na inanyayahan ko. Mula sa Japan, si MR Chuanmu. Siya ay mananatili dito para mag-train. Hapong. Ang aming GYM ay para lang sa mga sino. Paalisin mo siya. Hindi. Ayong mga dapat umalis. Inalis ni Cheng Yu ako sa pwesto bilang chairman. Kaya nagtayo ako ng sariling GYM at wala pa akong lugar. SA tingin ka maganda ang lugar na ito. Nandito ka para manggulo. Tumakas si Cheng Yu, kaya ang utang na ito ay sisingilin ko sa inyo. Mga trader. Nagdala pa ng hapon para guluhin ang GYM ng mga sino. Kung matapang kayo, laban tayo. Kung kami ang manalo, Ibibigay nyo ang GYM. Kung kayo ang manalo, tutulungan ko kayong makapasok sa Championship NG Diretso. kung walang gustong lumaban sa inyo. ako na ang kukuha ng GYM. Pero siyempre, Pwedeng manatili si Lin Suan. Bilang may-ari. Hindi pwede. Hindi. Pwedeng manatili rin ang mga ito. Kayong mga sino, bagaman hindi magaling sa boxing, pero sa paglalaba at pagwawalis, ay talagang magaling. Sobra na, lalabanan kita. Ahu, bumaba ka. Ako ang makikipaglaban sa'yo. Tari. Anak, Nanay, tingnan mo ang tatay, ang galing niya. Cheng Yu, talagang hindi ka nawawala, no? Cheng Yu, saan ka pumunta? Nag-aalala kami ni Tongtong. Cheng Yu, sabihin mo na. Anong ginawa mo sa taong apelidong Qin? nag-usap lang naman kami. Nag-usap lang? Mukha kang kasabwat niya. Bumalik siya para ibenta ang ating GYM. Ahu, kaumahan mo. Hindi ganun si Cheng. Gaano mo ba siya kakilala? Noon, iniwan niya tayo. Tingnan mo si tatay. Para sa GYM, nagpakahirap siya. Walang oras para sa operasyon. Nabulag pa siya. Ginawa niya ito sa atin. Paano ko siya pagkakatiwalaan? Mga duwag, hindi pa ba kayo lalaban? Kung hindi kayo naniniwala sa akin, papatumbahin ko siya. Bilang patunay. Cheng Yu, huwag mong ipilit, kakagaling mo lang sa sugat. Huwag mong pilitin. Oo, may sugat ka PA, kung matalo, natural lang. Para maibenta ang GYM. SAMG Hapong. Cheng Yu, pagod ka na ba sa pag-arte mo? Kung hindi kayo naniniwala sa akin, papatumbahin ko siya ngayon din. Para makita niyo. Cheng Yu, Nanay, hayaan mo na si tatay. Naniniwala ako sa kanya. Hayaan mo na siya. Matagal na siyang hindi nakakalaban. Oras na para gumalaw-galaw. Tatay. Tingnan mo. Sinabi na ni tatay, huwag kang mag-alala. Ikaw young dating 3-time champion no? Tatalunin kita para malaman ng buong mundo. Na basura ang boxing ng Sina. huwag mong pilitin, kakagaling mo lang. Kaya mo yan, Tari. Matagal ka nang hindi nakakalaban at kakagaling mo lang. Subukan natin ang bago. Kahit anong laban, sasabayan kita. Sa Japan, may laban kami Na tinatawag na sayaw sa talim. Sa likod ng paa. May kutsilyo. Suntukan ling, walang iwasan. Walang sinumang dapat umiwas o umatras. Ikaw, kaya MOBA? Halika na. Tong. Halika, lumapit ka sa lolo mo. Napakadelikado nito. Kahit half step lang ang atras mo, mapuputol ang pamuntak. Ang Hapones na ito, gusto niyang samantalahin ang kalagayan ni Cheng. Patayin siya, hindi na siya makapag-boxing. Hindi pwede, hindi na dapat ito ipagpatuloy. Cheng Yu, bumaba ka na. Tatay, si Cheng Yu ang pinakamasunurin sa'yo. Sabihin mo sa kanyang bumaba. Ang interesting naman. Hindi ko alam na may ganitong training method. Sa susunod, ang daily training natin. Gawin natin ito. Bakit ako tinitingnan? Tingnan mo ang laban. Sino sa atin ang unang sumuntok? Ikuna Montag. Cheng Yu, Tuzo ang Hapones na ito. Biglaan na lang sumugod. May kasabihan kayo sa China. Sa digmaan, walang dayaan. May kasabihan din kami. Ganti sa kaparehong paan. Hindi ito boxing, tama na ang drama. Walang maniniwala sa'yo. hindi pwede, kakatapos lang gumaling ni Cheng Yu. Hindi na dapat ituloy. Lolo, hindi mo AKO niloloko, no?
Talagang mananalo ba si Papa? Siempre naman. Panoorin mo na lang. Paano nagiging boxing champ sa pamamagitan ng paulit-ulit na injuries na nagpapatibay ng loob at katawan. Pagdating sa pagiging willed, walang tatalo sa tatay mo. Dapat nanalo na siya ngayon. Pero nag-enjoy siya sa laban. Hay naku, itong batang ito. Una, si Chuan Mu ay bihira niyang sparring partner. Pangalawa, gusto niyang ipakita sa ating lahat sa pagkakataong ito. Hindi na siya alis. Hay naku, itong batang ito. Baka nagkamali ako kay Cheng. Tama na. Tama na, Cheng. Hindi mo na kailangang patunayan pa. Naniniwala na ako sa'yo, okay? Hindi mo ba talaga akalain na kaya niyang talunin ang Hapons na boxing champ? Paano kung? Lagyan natin ng pusta ang laban. Kapag ako ang nanalo, Dito kayo maglilingkod sa akin. Kapag ako ang natalo, luluhod ako at magmamano ng 100 bisis. punyeta kayong mga Chinese. Ako ang nanalo. Magaling, Cheng. Ang ganda ng laban. Ang galing ni tatay. Imposible. Ang tagal mo nang hindi sumasabak sa boxing. Paano ka mananalo? Diyos ko, si Cheng Yu, ang hari ng boxing sa East Asia, bago pa man tuluyang iunat ng kalaban ang kanyang siko. Ikaw na mismo ang sumugod sa mukha niya para mabawasan ang impact. Hindi ko alam kung matalino ka o nagmamadali lang. Lumabag ka sa rules. Bawal ang sumugod. Hindi ako sang-ayon. Anong rules na yan? Talo ka? Tanggapin mo, tak. Hindi ka magaling? Huwag kang sore loser. Tinulungan ka ni Cheng, tapos gagantihan mo siya. Mga East Asian, walang hiya talaga. Dapat nga mabali ang paa mo. Kayong mga baka. Sa ngayon, talo ako. Pero sa tournament, magkikita ulit tayo. Ginong Chuan Mu. Saan ka pupunta? Anong ginagawa ninyo? Tira, unalo ka. Kaya kailangan mong magbigay ng 100 koto sa tatay ko. 100 koto. Pabiro lang yun. Hindi dapat seryosohin. Pwede mong hindi seryosohin ang ibang sinabi mo, pero bilang Chinese. Na tumutulong sa East Asian, hindi pwede yon. Ikaf. 78, 79, 100. Hintayin ninyo ako. Kapag inaway ninyo si Qin, wala kayong magandang kahihinatnan. Dapat gumaling na siya ngayon, di ba? Kahit na nakakapagsalita na ang bata. Lumala ang sakit niya. Mas mabuting dalhin mo siya sa ibang bansa para magpagamot. Dapat dalhin mo siya sa ibang bansa para magpagamot agad. Sige, aayusin ko na ang kanyang pag-alis para magpagamot. Anong ginagawa mo dito? Sinabi ko na sa'yo na lumayo ka sa anak ko. Nagbago na ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Aalagaan ko silang mag-ina. Huwag mo akong tawaging ma. Wala akong manugang na. Hindi kayang bayaran ang operasyon ng sarili niyang anak. Pwede na akong mag-boxing ulit. Pwede mo muna akong tulungan. Babayaran ko lahat. Akala Montag BA Boxing Champion KPRin? Ang tagal mo nang hindi sumasaba. At putol pa ang isang kamay mo. Ngayon. Wala ka ng karapatang sumali sa championship. Sasabihin ko sa'yo, ngayon din. Umalis ka sa piling nila. Kung hindi. Hindi ako magbabayad ng gamot ng anak mo. Cheng Yu. Cheng Yu, Cheng Yu. Kaya mo sakyan, Cheng Yu. Kaya mo yan, Tari. Cheng Yu, laban lang. Mga kasama, narito tayo sa venue ng qualifiers para sa boxing championship. Hindi pa nagsisimula ang laban, pero ang sigla ng mga manonood. ay nagpaalab na sa buong palaro. Ang kompetisyong ito ay sabay-sabay na ginaganap sa maraming lugar sa buong bansa. Ang ranking ng mga manlalaro ay batay sa kanilang puntos ngayong taon. Ang mas mataas ang ranking, mas mataas din ang puntos. Mas mataas din ang puntos na makukuha ng mga challenger. Ang unang makakaabot ng 1,000 puntos ay makakakuha ng ticket para sa national finals ngayong taon. Panalo si Chuan Mu. Ang pinakasikat na manlalaro sa kompetisyong ito ay si Chuan Mu mula sa East Asia. Natalo na niya ngayon ang mahigit 30 Chinese boxers. Kahit sapat na ang kanyang puntos, parang naglalaro lang siya. Habang nagpapakamatay sa ring. Kayong mga Chinese, wala talagang kayong kalaban-laban.
At si Chen Yu ay bumalik ngayon na may daladalang paniniwala. Matagal na siyang hindi nakikipagboxing. Panalo si Cheng Yu. Magsisimula siya mula sa 0 puntos para sa isang. Mahabang paglalakbay patungo sa 1,000 puntos. Ito na ang ikawalong laban ni Cheng Yu ngayong araw. Ang veteranong ito ay nagsumikap para makabalik sa boxing championship. Pero hindi makatuwiran ang kanyang ginagawa. Kung ganito siya magpupursige, Baka hindi na niya kayanin ang mga sugat at sakit sa mismong kompetisyon. Aya pa ba niyang ipagpatuloy ang laban? Kaya Montag PABA? Mukhang handa na si Cheng Yu na. Ibitaw ang laban. kung hindi na kaya, huwag nang ipilit. May oras pa tayo. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Nanay, pakiusap lang. Nahihiya ako sa kanilang mag-ina. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon para magbayad ng utang ko. Maliban na lang kung makukuha mo ang championship sa boxing. Kung hindi, wala kang karapatang maging manugang ng pamilya namin. Sige, hintayin mo. Sigurado makakapasok kayo. Sige, kung talagang makakapasok ka sa finals, sagot ko ang pagpapagamot ng anak mo. Pero, kaya pa bang maghintay ng anak mo? Kulang na ang oras. Ano? Patuloy pa rin si Cheng Yu? Pwedeng magpatuloy ng laban. Grabe ang sistema ng kompetisyon. Pero para sa mga malalakas, ito ay isang pagkakataon. Para patunayan ang sarili. Hindi nakakagulat, dating hari si Cheng Yu. Ang kanyang awa pa lang sa laban, panghain. Sapat na para matakot ang kalaban. Walong laban ng sunod-sunod. Gusto mo akong talunin? Ngayon, matitikman mo ang kapalit ng paghamak mo sa akin. Cheng Yu. Bumagsak si Cheng Yu. Ito si Cheng Yu. Unang bises siyang bumagsak ngayong araw. Ibig bang sabihin nito na naabot na ni Cheng Yu ang kanyang limitasyon? Sa totoo lang, hindi ko maintindihan. Ang laro ni Cheng Yu sa laban na ito. 3 araw na lang, bago matapos ang seleksyon. Sa kanyang performance ngayon, Sapat pa ang oras para makakuha ng puntos. kung hindi na kaya, huwag nang ipilit. May oras pa tayo. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Kung makakapasok ka sa finals, sasagutin ko ang pagpapagamot ng anak mo. Pero, kaya pa bang maghintay ang anak mo? Kaya pa ba niyang tumayo ulit? Kaya piabay magdagat. Aya pa ba niyang tumayo? Kapit lang, Cheng Yu. Tumayo ulit si Cheng Yu. Pero walang nakakaalam kung bakit niya ito ginagawa. Paabang may patunay siyang gustong ipakita. Baka dahil sa mga Hapons na walang habas. Nananalay sa boxing scene ng Sina. Gusto niya maghiganti sa kahihiyan. Pagod ka na, humiga ka na, matanda ka na. Iwan mo sa amin ang paghihiganti. Sa inyo ang kinabukasan, pero ngayon, akin ito. Ang pantos ni Cheng Yu. Ay umabot na sa 775. Pagkatapos ng laban na ito, makakuha siya ng 1,000 puntos. Hindi ito si Cheng Yu. Pinlano niya ang kanyang mga kalaban. Gusto niyang. Makakuha ng tiket sa finals ngayong araw. Pero ang mga kalaban niya ay mga batikang atleta ng bagong henerasyon, hindi basta-basta. Cheng Yu. Mukhang. Ubos na ang lakas ni Cheng Yu. Matupad ang Kanyang mga pangarap na hindi alam ng iba. Pero matanda na siya ngayon. Pero dapat pa rin nating bigyan ng respeto. ang veteranong ito. Ano ba? Yan? Ang siksikan. Nakakainis. Pakiusap, magbigay kayo ng daan. May sakit ang anak ko. Kailangan mo sa ospital. Malapit nang matapos ang laban. Hindi naman kayo mawawalan ng oras. Ang daming tao ngayon, paano ka makakalabas? Bigyan niyo ako ng daan. Dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Panalo si Cheng Yu. Ano? Si Cheng Yu talaga. Talagang nagawa niya ang himala. Nakakuha ng 8 sunod na panalo. Ito ang unang pagkakataon muli ni Cheng Yu makakuha ng Ticket sa finals ng Boxing Championship matapos ang 6 na taon. Cheng Yu. Napanood ko ang laban kanina. Ang galing mo. Naiyak ako ng konti. Sa mag-ina yung laban mo, no?
Gusto mong manalo ng premyo sa championship, di ba? Kung pera lang, sabihin mo sa akin. Marami akong pera, pwede kitang tulungan. Magaling ka. Pinapahalagahan ko ang mga taong tulad mo. Mabait ka ba talaga? Sikat ka ngayon, pagdating ng finals. Tataas pa ang odds mo, sobrang laki. Kung sadyang matatalo ka sa laban, sigurado ako. Mas malaki ang makukuha mo kaysa sa panalo mo sa championship. Bukod pa doon, kung matatalo ka ngayong taon, pwede kang bumalik sa susunod na taon. Pagdating ng panahon, ikaw pa rin ang bayani na tinalo ang hapon na yun. Ano sa tingin mo? Ikaf na bahala. Magpeke ako ng laban. Hindi ko kayang gawin yan. Wala tayong pag-uusapan. Hindi ka marunong umangkop. Wala kang patutunguhan. Ito ang 3 ticket papuntang Germany. I'm a ka naman ni Tongtong. Dapat mong samahan siya sa operasyon. Yung laban, Ang ticket sa boxing championship at itong mga ticket. Isa lang ang pwede mong piliin. Pero mas mabuti kung piliin mo na lang ang ticket. Alam mo naman sa sarili mong may mga balika. Hindi mo kayang lumaban, lalo na manalo. Pag nagretiro ka, hindi ka na makakalaban. At puno ka pa ng mga sakit. Ano? Hindi mo babala na ako ang magpapakain sa iyo habang buhay. Kunin mo na, huling pagkakataon mo na bilang asawa at ama, na tumayo sa tabi nila. Chengyu, pumayag na ang nanay ko sa operasyon. Nagpagamot na si Tongtong. Tinanggap ka na ng nanay ko. Chengyu, ikaw. Chengyu, ano nang nangyari? Ano nang nangyari sa'yo, Chengyu? Pwede na magpagamot sa ibang bansa si Tongtong. Ayaw mo rin naman pagkatapos ng operasyon niya, pagmulat niya. Ganito ka ang makita niya. Tingnan mo, nabili na ang mga tiket. Bukas ng umaga aalis na tayo. Pagkatapos ng operasyon ni Tongtong, magkakasama na tayo pamilya ng maayos. hindi na ako sasama. Ikaw, ano nang sinabi mo? Sabi ko, umalis na kayo, narinig nyo ba? Chengyu, pinahirapan ka na naman ba ng nanay ko? Kakausapin ko siya, huwag kang ganyan. Ano naman kung? Hindi ba't sunod ka ng sunod sa nanay mo? Umalis na kayo. Hindi ako aalis, Chengyu. Kahit ano nang mangyari sa'yo, kasama mo kami ni Tongtong. Huwag kang magpanggap. Nang ako'y naghihirap. Iniwan niyo ako. Ngayong bumalik na ako sa tuktok. Nandyan na naman kayo. Kasuklam-suklam ka, katulad ng nanay mo. Ang mga nangyari noon, hindi ba't naipaliwanag ko na? Hindi ako naniniwalang sasabihin mo yan. Halika, samahan mo akong makita si Tongtong. Hindi ako naniniwalang sasabihin mo rin yan sa harap niya. Hindi ka marunong umintindi, ano? Kayong mag-ina. Huwag niyo akong pahirapan. Wala ka nang ako'y lumpo. Ngayong gumaling na ako. Umalis na kayo. Chengyu, alam mo ba ang sinasabi mo? Sabi ko, ayaw ko nang makita kayo. Kapag naging boxing champion na ako, marami akong magagandang babae. Sa panahong iyon, pwede pa akong magkaroon ng maraming malulusob na anak. Mas mabuti pa kaysa sayo. At sa batang pipi na yon, Chengyu, nagkamali ako sa'yo. Maligayang pagdating sa finals. Matapos ang isang serye ng mga laban, nakapasok sa huling paligsahan. 2 manlalaro. Ang isa sa kanila ay isang boksingero mula sa Hapon, na may bansag na machine ng pagpatay. Chuan Mu. Ang isa pang manlalaro ay, matapos ang 6 na taong pagliban, ngayon ay nagbalik na ang hari. Ang malamat na kampiyon ng boxing na si Chengyu. Si Chengyu bilang huling tanggulan. Ng boxing sa China ay daladala ang pag-asa ng lahat. Ngayon ay nananatili siyang tahimik, nag-ipon ng lakas, at piniling manatili sa ring. Pakilala natin ang 2 boksingero. Ang mga sugat mo ay napakabigat. Gusto mo pa ring lumaban? Hindi ka ba natatakot na mamatay sa ring? tayo ay mananalo.
Cheng Yu. Kaya Montag, Yan, Cheng Yu. Ano ba ang ingay ninyo? Ngayon, sisirain ko ang inyong kampiyon para malaman ninyong mga hangal na. Mga sino kung ano ang tunay na boxing. Cheng Yu, tuhugin Montag siya. Para makita niya na hindi kami basta-basta sa sina. Isang suntok lang, pauwiin natin siya sa hapon. Durugin mo siya. Anang round. Simula na. Ang laban ay opisyal na nagsimula at dahil sa presensya ng boksingero mula sa hapon, tumaas ng 10 bises ang rating. Dahil si Ginong Chuan ay madalas na nalalait sa mga boksingero ng Sina. Ito ay nagdulot ng galit sa mga tao. Makikita natin na ang mga manonood ay lubos na nag-aabang. Na ang ating dating kampiyon na si Cheng Yu ay mananalo sa laban ngayon at ang odds ng laban Ay nasa 10-1, Kin. Ayon sa utos mo, 1,000,000 ang inilagay kay Chuan. Gayon. huwag na sana itong maging tulad noong nakaraan. Kay Yatuoli na nagkaroon ng problema. Si Chuan Mu. Ay talagang natural na kalaban ni Cheng Yu. Ngayon, siguradong walang problema. 10 bises ang odds. Si Cheng Yu ay talagang isang henyo. Kakabalik lang. Ay may ganitong suporta. Ngunit kahit gaano kahirap ang kanyang buto, kung hindi mo ako magagamit, wawakasan kita. Ang pagpasok ni Chuan Mu ay nagpataas ng ratings ng boxing. Hindi lang isang antas, buong boxing scene at manonood sa China. Gusto siyang balatan ng buhay, pero hindi nila alam. Imposibleng manalo si Cheng Yu. Ngayong pagkakataon, malaki ang kita natin. Ganda, sa simula pa lang ng laban. Akat na nating agresibo si Cheng Yu at sinugod si Chuan Mu ng malakas na suntok. Parang bawas suntok ay para sa dangal. NG Boxing Szene NG China. Pamilyar ba ang move na ito? Ito ang signature footwork ni boxing champion Cheng Yu. Si Chuan Mu ay may eksaktong perehong footwork. Ito, pareho ang style at footwork nila. Eksaktong magkapareho. May sense ba ang paggaya sa iba? Ibang-iba ako sa'yo sa parehong teknik. Mas bata ako, mas mabilis, mas malakas ang suntok. Mas matibay, walang sansa kang manalo. O, pati ang anak mong babae. Mukhang hindi na abot sa araw na maging boxing champion ka. Anong pakiramdam na matalo sa sariling teknik? Ying Chuan. Saan mo nakuha ang ganitong talento? Ngayong nakahap mo ang mas malakas na sarili, paano ka? Gagawa ng himala? Nag-init ang laban. Parang may telepathy si Chuan Mu. At na-counter lahat ng moves ni Cheng Yu. At ginamit ang parehong teknik laban sa kanya. Maliban kung makahanap si Cheng Yu ng counter. O biglang magbago ng style, wala siyang tsansa. Cheng Yu, ang galing Montag. Ang kute mo talaga pag namatay ang anak mong bastard. Sa operating table, si Lulintsuan ay magiging akin na. Doktor, kamusta ang anak ko? Mas malala ang kalagayan ng anak mo kaysa inaasahan. Maaring hindi maganda ang prognosis. Pakiusap doktor, iligtas mo lang ang anak ko. Kahit magkano ang gastos. Hindi ito usapin ng pera. Gagawin namin ang lahat. Pero kailangan mong maghanda, may posibilidad na maging vegetable ang anak mo. Mas malakas ako, sumuko ka na. Alam mong hindi mo ako matatalo. Bakit ka pa tumatayo? Gusto mo bang maging bayani ng China? Ayokong maging bayani. Hindi naman ganoon kadakila, gusto ko lang tuparin ang pangako ko sa aking anak na babae. Ang mga sugat mo, hindi na makakayanan pa ng ilang suntok. Kung itutuloy mo pa, mamamatay ka. Kahit gaano kabigat ang mga sugat ko, hindi ito katumbas ng bigat ng dinadala ng aking anak. Sa laban na ito, kailangan kong manalo. Kamag-anak ng pasyente, pumunta kayo rito. Bilis, kausapin mo siya. Huwag kang magbiro. Ang buhay ay buhay, ang kamatayan ay kamatayan. Makakasama mo na lang ang anak mong ito. S.A. Langgit. Cheng Yu, bumangon ka. Cheng Yu, umangon. Cheng Yu, bumangon. Ito ba ang tinatawag ninyong hari ng boxing sa Sina? Talagang nakakadismaya kayo, mga Tsino. Basura kayong lahat.
Basura. Bilis, sagutin ang tawag. Bilis, 1, 2, 3 Chengyu ay bumagsak. Kung ganito, matatapos na ang laban. Mas mabuti pa nga na bumagsak siya. Mas mabuti pa nga na mamatay siya sa ring, Kinlao. Sa pagkakataong ito, kumita ka ng 30 milyon. Sa susunod na taon, magdadala tayo ng ilang dayuhang manlalaro. Lalong tumataas ang interes at hindi maubos ang pera na kikitain. Kahit ako na hindi mahilig magbiro, napatawa mo ako. Ipapahayag na ba ng referee ang resulta ng laban? Talaga bang ang boxing sa Tsina ay mapapasailalim sa pamumuno ni Chuan Mu? ito ay talagang napakalaking kahihiyan. Tawag ni Tongtong. Chengyu ay gising PA pala. Chengyu, laban lang. Mabuti na lang at gising ka. Sirain mo na siya ngayon din. Bakit? Bakit ka pa nakakatayo? Lumipas. Tungtong, ikaw ay regalo ng langit sa iyong ama. Dahil sa iyo, nangako tayo sa isa't isa na mananalo tayo sa laban na ito. Una kong tuparin ang pangakong ito, huwag mo rin itong sirain. Ano ba talaga ang nangyari? Sabay na bumagsak ang dalawa? Sino ba talaga ang nanalo? Chengyu. Chengyu ang unang bumangon kaysa kay Chuan Mu. Bilang huling kuta ng boxing sa Tsina, kahit na ang kanyang katawan ay puno ng sugat. Bumangon pa rin siya. Ama, 2, 3, 4, 5. Ito ang unang pagkakataon na bumagsak si Chuan Mu sa laban na ito. May posibilidad pa bang magising siya? Acute shock. Medical team. Buhatin si Chengyu. Chengyu. Nagdasal si Chen Yu sa mga Diyos at ang sumagot sa kanya ay ang sarili niyang ang nakipas, Ama, libu-libong manonood at mga mahal sa buhay. Ginamit niya ang kanyang kakayahan upang ipagtanggol ang karangalan ng bansa at ang kanyang sariling karangalan. Sabay-sabay nating sigawan, kampiyon na boksingero, Chen Yu. Kampion na boxingero, Chengyu. Kamusta po, Kampiyon Cheng? Ano pong paniniwala ang nadala sa inyo upang manalo sa laban na ito? Dahil lang po ba sa karangalan ng bansa? Ako. Nagpromisa ako sa aking anak na babae na sa muling pagkikita namin ay magiging kampiyon na ako sa boxing. Tayo ay dapat manalo sa sarili nating laban. Nagising na siya, matagumpay ang operasyon. Lulukin, okay lang po ba kayo? Hindi mo ba sinabi na mananalo si Chuan Mu? 1 milyon ko yun, hindi lang 1 milyon. May nag-report na kayo ay sangkot sa pag-organisa ng peking laban para kumita, pagpapahamak at pananakot sa mga atleta. Sangkot ang halagang libu-libong milyon, napakasamang krimen at sa batas ay hinatulan. 20 taong pagkabilanggo at pagkawala ng lahat ng ari-arian. Yatuoli. Ikaf. Ikaw ay taksil sa akin. Kung may sasabihin ka, sa loob ng kulungan mo na lang sabihin sa peder. Dalhin na. ito si Papa, ito si Mama, ito ako. Ang pangit ng pagkakagawin mo kay Papa. Ang gwapo naman eh. Balita ko maganda na ang recovery mo. Nagtayo ako ng boxing GYM kamakailan. Interesado ka bang sumali sa boxing? Pass muna sa boxing. Busy ang aking gintong kanang kamay ngayon, pero pwede natin pag-usapan ang pagiging coach mo.